Alam mo ba na ang simpleng pagtatanim ng pipino ay may malaking benepisyo? Hindi lang ito nakakaganda ng kapaligiran, kundi may hatid pang kasaganaan sa kalusugan at kabuhayan. Hello everyone! Welcome to my channel! I'm Marlies Aharol. If you enjoyed this video, please like and subscribe. Ang pipino ay isang halaman na mabilis tumubo at madaling alagaan. Hindi ito nangangailangan ng masyadong mataas na pangangailangan sa pataba o atensyon. Kaya't kahit sino ay pwedeng magtanim, mapabakuran man o simpleng paso sa bintana o di kaya'y pader katulad ng ginawa ko. Masarap ang pipino sa iba't ibang putahe. Maaring gawing salad, smoothies o di kaya'y pampalamig. Ngunit hindi lang ito basta masarap. Marami rin itong hatid na sustansya. Mayaman ito sa tubig at electrolytes na nakakatulong sa hydration ng katawan. Mataas din ito sa vitamina C at antioxidants na lumalaban sa mga free radicals, kaya't malakas na panangga sa sakit. Kaya umpisahan na nating magtanim. Ito na nga, sa sako ng simento ko na itinanim ang aking pipino kasi kulang kami sa espasyo. Ang bilis pala sumibol ng mga buto ng pipino. Tingnan niyo sila, 3 araw pa lang yan. Sana tutubo sila ng maayos. Makalipas ang 8 araw, ay ganito na sila. Unti-unti nang lumalaki ang kanilang mga dahon. Sana hindi sila sisirain ng mga alaga kong pasaway na aso. Minsan ay nilalagyan ko sila ng tubig na pinaghugasan ng isda o di kaya'y fermented na bituka ng isda na hinahalo ko sa tubig. Ang kagandahan sa pagtatanim sa sako ay di ko na kailangang magbunot ng damo kasi wala naman akong nakikitang damong tumutubo sa pinagtataniman kong sako. Nilalagyan ko na rin ng trellis na maaari nilang gapangan kapag sila ay lumalaki na. Makalipas ang 3 linggo, ay nagsimula nang gumagapang ang tanim kong pipino. Salamat naman at buhay pa sila. Sabik na talaga akong makikita silang mamumunga. Ganito na sila makalipas ang 2 buwan. Pagdating ng 2 buwan at 3 linggo, ay namumulaklak na sila at mayroon akong nakikitang maliliit na bunga. Sobrang tuwa ang nararamdaman ko tuwing nakikita ko ang tanim kong pipino na nagsisimula ng mamumulaklak. Sana'y magiging bunga na sila. Pasilip-silip na lang ang gagawin ko dito upang matiyak na maayos ang kalagayan nila. Bihira ko rin silang dinidiligan kasi medyo matagal matuyo ang lupa sa sako. Di kasi masyadong naaarawan ang pinaglalagyan ko sa kanila. Wala na kasi akong napiling lugar na maaari kong paglagyan. Ayan, nagdagdag ako ng trellis kasi napansin kong gumagapang pakanan ang tanim kong pipino. Buti na lang, may napulot akong patapong kawayan mula sa ginibang kulungan ng manok namin. Hindi ko tinapon kasi alam kong mapapakinabangan ko itong muli. Tinuloy ko na lang kinabukasan ang paggawa ko ng trellis kasi madilim na ang paligid. Madali lang naman ang paggawa ng trellis, lalo na kung mayroon ka ng nakahandang kawayan. Pinutol ko na kasi ang mga ito ayon sa gusto kong sukat. Saka tinatalian ng cable tie para mas madali. Inayos ko na rin ang gumagapang na tanim kong pipino. Tinatali ko ang mga ito sa trellis upang sila'y masuportahan, lalo na kapag nagkaroon na sila ng bunga. O diba, kahit sa pader, pwede palang pagapangin ang halamang pipino. Kahit hindi lubos na naaarawan ang tanim kong pipino, ay nakapagbigay pa rin ito ng bunga. Excited na talaga akong mag-harvest. Sabi nga ng isang vlogger, ang pinakamatamis na araw ng mga magsasaka ay panahon ng pag-aani.
Tama, ibang saya talaga ang dulot ng paghahalaman, lalo na kapag panahon ng anihan. O, tingnan niyo ang pinakaunang bunga. Ang laki. Pipitasin ko na ito ngayon. Ito talaga ang gusto ko. Sariwa na, ligtas pa sa kimikal. Ang laki talaga ng unang bunga, kaya ang laki din ng ngiti ko dyan. Tanggal talaga ang stress ko galing sa trabaho. Hayan, pinitas ko na. Di ko na kailangan pang bumili ng pipino sa palengke. Ang mahal pa naman ang gulay sa palengke ngayon dahil sa sunod-sunod na bagyo. O ano pang hinihintay nyo? Tanim na! Thank you for watching!